Kakapasok lang matindi to, DOJ. Grabe ang sinapit, nag-resign na Pastor Kibuloy, Tatay Digong. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! So, nasabi nga ni Rimulya na talagang i-ano nila, no? Isusuko nila si Pastor Kibuloy sa US kapag ito ay nahuli. Kaya ganoon na lang ang ginagawa nila ngayon. Hala, ganun pala. Kaya syempre talagang malabo talaga magpakita si Pastor Kibuloy kapag ganyan, merong banta pala sa kanyang ganyan. Hindi talaga totoo yan, di ba? Ayaw pa naman ni Pastor ng ganun. Kasi kayo eh. So, eto nga, kung dito sa 1 year ago, meron ding interview dito kay Noli De Castro na sabi dito, walang magagawang FBI hanggat nasa Pilipinas si Kibuloy. So, kailangan dalhin si Kibuloy sa Amerika para kanilang gawaran ng parusa kapag nandun na siya. Kaya nga ito, nakita ninyo, ito nga yung balita. Tingnan nga natin, 1 year ago. Ganyan. Paano ba ito? Halimbawa, sinasabi sa mga balita, si Pastor Kibuloy ay pinatawan ng parusa ng US Treasury Department. At ang sabi naman ng kampo ni Kibuloy, ang parusa ng US Treasury US Treasury wala daw matibay na ebidensya. Hindi daw muna nag-imbestiga ang Amerika bago nila inilabas ang naturang which is yun yung nangyayari. I mean, kung walang masyadong intensive na investigation tapos ganun-ganun na lang, yun nga yung nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Kung like for example, sa Pilipinas, na-dismiss na yung kaso na yan ni Pastor Kibuloy. In short, dismiss na, wala na. Pero ang tanong, bakit ngayon inuungkat na naman nila at ginagawa na nilang active na yung na-dismiss, ngayong hindi na-dismiss? Parang yung dyan sa Timor-Leste kay Tebes, na-release tapos re-arrested. Ano yun? So, inuungkat nila kasi nga kadikit siya ni FPRRD. Sabihin syempre, uy, tatakbo sa 2028 si BP Sara, baka mamaya pondohan ni Pastor Kibuloy lalong lumakas. Lalo na yung kingdom na yan. Nako, baka bumoto lahat sa mga Duterte yan sa sa 2028. Nako, manalo yung si BP Sara. Kailangan aksyonan na natin si Kibuloy. Kasi nakasuporta yan sa mga Duterte. Parang ganun yun. Kasi bigla na lang naging mainit ng ganito si Kibuloy. 'Di ba? Biglang uminit ng uminit. Hindi ko naman uli pinagtatanggol si Kibuloy, pero parang ganun naman yung nakikita natin kahit naman sa chismisan dito sa mga gilid-gilid, ganun lang nagiging komento nila, nagiging usapan nila. 'Di ba? Ibig sabihin, talagang laganap na or nangyayari na talaga yung martial law sa Pilipinas. Ito po ay parang silent nga lang na martial law. Unlike nung panahon ng kanyang tatay, talagang lantaran, makikita may pinapalo dyan. May ginagasa pa nga ng mga PC. Yun yung bali-balita, no? Talagang lantaran noon itong mga media, isasara talaga yung media na yan, aagawin yan, pati lupa mo, aagawin mo, ganun yung martial law noon. Ngayon, dinadaan nila sa quote-unquote na legal. Pero yung legal na yun, hindi dumaan sa due process of law. Pero gusto nilang ipakita sa atin na dumaan ito sa due process of law. Just itong example. Kasi kung merong gano'n na martial law, ito kumbaga silent martial law, pag pinaingay naman nila yan, kuwari nagdeklara, alam kasi parang maraming kokontra dyan eh. 'Di ba? Pero kung nagkaroon man o meron man ngayon yan, nako. Ayan, ang isang susi na magpapabagsak talaga. Ako nagsasabi, isang susi na maaaring magpahamak sa kung anong kasalukuyang administrasyon ngayon. Ang ginawa nila sa compound ni Pastor Kibuloy, pwede ka namang mag-serve ng warrant of arrest or arrest warrant na peaceful, na hindi kailangang dumating sa ganyan. Kasi may nasaktan pa eh. What I mean is, pumunta ka doon. Kailangan ba bata-batalyon? O sige, sabihin natin kasi malaki yung kingdom, malaki yung compound. O sige, marami kayo doon. Pero ikaw, kung nire-respeto mo yung karapatan ng taong bayan, kahit sino man yan, kahit na yung mga ito nga nakapagtataka itong human rights, si Larissa Ontiveros, kapag mga durgista, mga adik,
ine-exercise, gusto nilang i-impose na dapat i-exercise yung human rights pa rin kahit rapist yan, kahit addict yan. Tama yun. Alam natin yan, nakikita natin. Yung human rights kasi, ganito yan. Kapag yung may mga kriminal o yung mga nakagawa ng hindi maganda, tapos nasaktan yung mga yon, nandyan ang human rights. Pinagtatanggol nila yan. Samantalang, kuwari, may pinaslang na isang pamilya, tas nakita nila bugbog sarado yung suspect. Human rights yan. Bigyan nyo ng karapatan to, may karapatan din siyang ganun. 'Di ba? May karapatan siya na hindi, wag saktan, 'di ba? Pero may ginawa siya na mahigit pa doon. Kaya siya ginanon. Mahigit pa yung ginawa niya ron na krimen. Pero kapag ang mga kapulisan, ang naagrabyado, may pulis na ganito, tinumbang pulis, ganito, ganyan, pulis na ganyan, walang human rights. Hindi nagsasalita. 'Di ba? Pero kapag sa mga kriminal, ganito, ganyan, human rights kami! Pagtatanggol namin yan. Parang baliktad di ba? Pero meron din naman tamang ginagawa ang human rights. Meron din silang kinakampihan, pinapabura na tama, pero kalimitan meron talagang mali. Pero ito, dahil hindi nila type yung mga taong ito, wala nang human rights, wala nang karapatan, hindi na dumadaan sa due process of law. Oh, sa Pastor Kibuloy, wala nang human rights yan. Hindi nila yung human rights. Kalaban nila yan. Ninyo kung paano nila sugurin. Unang palang sugod nila, parang sinira na nila kaagad yung gate nung compound na yan, na pwede namang pakiusapan. So nakikita natin dito na talagang merong martial law. Ngayon, kung titignan natin dito sa balita, dito sa teleradio, dito nakita natin na sumali dito si Tatay Digong. Alam nyo, nung nakita ko dito yung ito ba yun? Ito ba yun? May message, may mensahe si Tatay Digong. Ay, doon sa isang balita pala yun. But anyway, tingnan natin itong balita na ito, kasi may nangyaring water cannon pala dyan. Office, PNP, At gusto kong i-compare yan doon sa water cannon sa West Philippine Sea. Davao Region, Police Ay, sa Major China Catherine De La Rey. Major, magandang hapon po. Peter at Rika inyong kasama. Ups, para sa mga bagong dating, ayan, binabati ko po kayo, and of course, don't forget to like and share. Okay, like lang natin ang ating live ngayon, para tuloy-tuloy ang ating saya, Check ko nga yung mga comments natin ngayon. Akemi, asal magnanakaw ang mga pulis, may dalang hagdanan. Oo nga Akyat bahay gang ba? Oo nga Tapos may napanood ako noon, di ba? Sabi ng babae, natapakan yung mukha niya. Tapos hindi niya naman sinisisi yung mga kapulisan. Hindi niya man yan sinisisi. No? Parang naman daw, parang hindi naman daw sinasadya yung nangyari. Pinagtanggol pa sila nung natapakan ng ulo. Ang mukha pala, 'di ba? Sabi ni Zia Sanpay, layas sa diktador, maubos na yung pera. Actually, yung kanta na kinanta natin kahapon, pasensya na kayo sa hindi naman kasi talaga ako kumakanta, Pero for the sake of that, yung ating ginawang kinumpose na kanta na yun, pinapatrabaho ko sa iba. Pinapa-rearrange ko yung mga lyrics kasi syempre, pag mangangawit talaga niya yung isang tao, nakikita niyo yung rhymes and syllables ng bawat kataga, bawat kanta doon. So pina-rearrange ko at siya na rin ang kakanta. At pag natapos yun, ay i-feature natin. Ayan. Yun. Unroll, buhay pa si Rimulyak, kay kulay lupa na nga lang. Sige, ituloy natin ito. Abangan niyo yung kanta na yun, pina-rearrange ko. Opo, magandang hapon po, Ma'am Rita and Sir Peter. Uy, grabe naman si Zia. Kuya Jojo, wag ka na kumanta, baka magbaha sa Pilipinas. Mahal mo pa ba yung sarili mo, Jojo? Sa lahat ng Kung mahal mo, wag ka nang kumanta. pakinig ng Teleradyo Servicio, magandang hapon po sa lahat. Hi, Major. Good afternoon po. Thank you for lending us your time, Major. Kids, take note, ang nilusob nila ay isang religious sector. Ganyan na di nirespeto ang lahat. Pero pag ibang religious sector yan, ewan ko na lang. Kaya nga, ito, it's a display of abuse of power. Ano yung magiging chilling effect nito? Wow, chilling effect. Ano yung magiging epekto nito sa mga mata ng taong bayan? Mananahimik na, kaya nga silent martial law mananahimik na yung taong bayan kahit lantarang kitang-kita ng Mulya o ng DOJ
Sabi niya, handa daw siyang isuko itong si Pastor Kibuloy. Giniit ng pamahalaan na silang makipagtulungan sa Estados Unidos kaugnay sa kaso ng founder ng Kingdom of Jesus Christ at tele-evangelist na si Pastor Apollo Okay. Kibuloy. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, susunod ang pamahalaan sa extradition treaty sakaling hilingin ng Amerika na ipadeport si Kibuloy. Habang ito Kibuloy. din ang naging pahayag ni Solicitor General Menardo Guevara nang ito ay naupong kalihim ng DOJ sa ilalim ng Duterte administration noong 2021 nang inanunsyo ng US DOJ na sinampahan si Kibuloy at dalawa pang iba ng kasong sex trafficking by force, fraud at coercion. So, ganun lagi yung ano. So talagang ibibigay talaga si Kibuloy dun. O, kaya talaga hindi nyo mapapalabas yan. Pero nasa na kaya ngayon si Pastor, no? Pero madami nga ako nababasang comment eh. Parang ako napapaisip, wala na, kasama na ni Lord. Parang may mga ganon. Oh, may nabasa ako mga comment na ganon, kasama na ni Lord siya, ganyan, ganyan. Sabi ko, bakit? Ano na ba? Patay na ba si Pastor? Parang ganon. Ano ba? Diba? Tapos meron pa yung parang pinagbili niya na gano'n. Ano ba yun? Ba yun? Parang nakakakilabot pag binabasa ko yung comment eh. Pero doon sa silent martial law naman na sinasabi ni Sir, no? Is dapat ito ipaliwanag ng presidente to eh. Kasi parang nagiging ano sa mga tao to, 'di ba? Nakakaano to. Nakakaalarma kung tutuusin. 'Di ba dapat maipaliwanag ng pangulo yung ganito. Kung totoo bang merong ganyan, meron na ba tayong martial law o ano ba? 'Di ba? Para alam naming lahat. Para hindi na kami magsalita hindi na tayo magsalita ng hindi na tayo bumatigaw. Hindi, 'di ba? Dapat wala namang ganoon. No, wag natin tanggalin ang kalayaan ng bansa natin at kalayaang magsalita ng mga tao. 'Di ba? Kasi kung tatanggalin 'yan, alam na natin kung ano ang naging resulta niyan nung panahon noon dati na may mga ganon-ganon. 'Di ba? So nakabalik na eh. Kumbaga, wag nang balikan pa yung mga nakaraan, yung mga pangit na nakaraan, yung mga tumatak sa mga tao no na ikinasama nila. 'Di ba? Wag nang ibalik. Ang dapat ngayon ay pagtuunan ng pansin ang problema ng Pilipinas, kung paano mareresolba ang problema natin at paano matutulungan ng mga Pilipino. Dapat ganun eh. 'Di ba? Hindi yung mga kumakalaban ganito, ganto, ganyan. Kasi ang kumakalaban sa gobyerno hindi mawawala 'yan. Maraming ganyang mangyayari. Hindi ka mawawala ng kritiko. Ang kailangan mo lang sa sarili mo ay ang pagpapatunay na hindi totoo ang sinasabi nila sa iyo. Hanahanda mong patunayan lahat. Ano nila, no? So, yan. Ang sinabi ni Remulla nung siya ay buhay pa. Buhay pa ba yun? Kasi hindi ko na nakikita. Noong araw, laging pa-presko niyan eh. So, kaya naman, nakita natin ngayong araw, no? Ito nga, title pa lang eh. Mistulang naging private army ni BBM ang mga pulis. So, yung sinabi ni Remulla, connected na yung pangyayari ngayon. Kasi nagsalita si Tatay Digong noon eh. Ate ng pulis, parang ganito eh. Parang pinakita naman ngayon, syempre ng government ngayon, aba, hindi lahat ng pulis, ganito sa'yo, ganito. Papakita ko sa'yo na ito, sa akin lahat sila sumusunod. Naggaganunan eh. Parang nangyayari is, kailangan patunayan ko, ganito. O, yun, sige, nandoon na tayo. 'Di ba, pinatunayan. Pero kailangan kahit papaano, may due process eh. No? Kailangan kung magse-search, magbibigay ka lang ng warrant, ganito. 'Di ba? Yung sa maayos na paraan. Kasi siguro hindi naman nanggugulo din yung mga tao dun eh. Doon sa kingdom. Hindi naman sila gumagawa ng karahasan dun para harangin sila. 'Di ba? Pwede naman gawin yun sa mapayapang paraan. Hindi po yun basta lang. Talagang planado, connected na yun. Tapos, eto nga, nakita ninyo naman nung panahon pa nung 4 years ago, ito din naman ang ginawa nila sa US. Ayan, sinugod siya sa Los Angeles sa Bureau of Amerika. Investigation o FBI ang Kingdom of Jesus Christ Church o KOJC ni Apollo Kibuloy sa Los Angeles chapter kahapon ng umaga kaugnay sa reklamong human trafficking. Naaresto ng mga otoridad sa operasyon ng dalawang local church leaders ng grupo na kanilalang sina Gia Kapaktulan, 59 years old at Marisa Duenas, 41 years old. Ang dalawang suspect ay sinasabing mga top administrator na naturang grupo at may direktang komunikasyon sa leader na samahan na si Apollo Kibuloy na nakabase sa Pilipinas.
Bukod sa dalawa, arestado rin isa pa nila kasamahan na si Amanda Estopare, 48 years old na nasa Virginia, USA. Batay sa reklamong natanggap ng mga otoridad, pinipeke umano ng mga suspect ang immigration document ng kanilang mga miyembro at sa pilitan nilang dinadala sa iba't ibang lugar ng Amerika upang manghingi ng abuloy. Hindi, ito lang yung tanong ko, ano, kasi yun nga yung akusasyon ng Amerika kay dito sa KOJC. Ang tanong ko lang, hindi ba katakot-takot yung proseso ng pagpunta sa Amerika? Hindi kayong basta-basta eh. Kasi halimbawa, mag-present ka ng isang document na sabihin na natin na ikaw ay nag-aaral sa Adamson, ikaw ay nag-aaral sa LaSalle, ganito ganyan, nag-graduate ka, may business kang ganito. Sa pagkakaalam ko, talagang ito ay inaalam talaga ng US Embassy sa Pilipinas kung totoo ba o meron ba talagang ganito. Kaya nga series of interviews din ang ginagawa ng mga kawani dyan sa US Embassy sa Pilipinas. Ibig sabihin, pag meron kang mga ganitong mga fraud or ganitong mga peking mga dokumento, I think nasa sala nila yan. Hindi po basta-basta ganun. Oo, masasala nila yan kung ganyan talaga kahigpit. At alam naman natin yan eh. Mahigpit talaga bago ka pumunta doon sa lugar na yon sa Amerika. 'Di ba? Ngayon, siguro, kung meron talagang tao dyan sa loob na nakakalusot, yung mga ganong klase, talaga, maaari. Na hindi ka basta-basta, yung parang gano'n na lang ba, palang kadali, na lalong-lalo na ngayon na ang panahon natin, nasa computer age na tayo. Buti sana nung panahon ng mga 1980s, 1970s, pwede pa nung 1990s, nung wala pang masyadong mga computers. Ngayon, makikita mo na kung authentic ang isang document o hindi. So, parang re-arrested si Tevez. Re-arrested ba? I don't know. Kasi parang sa akin yung re-arrested na yun, parang katawa-tawa lang yung re-arrested na yun. So, mabalik ako dito, parang hindi ito ngayon lang na dahil talagang mabigat yung campaign ng US government na talagang i-bring down itong si Pastor Kibuloy. Ayun, natating natin kaya ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre credits doon kay Sir yung nagsasalita. Ayan, si Pastor talagang kapag siya'y hiningi, kuwari nahuli na siya dito sa Pilipinas at siya'y hiningi doon sa ibang bansa, ay talagang ibibigay na siya. Naku, Pastor, yan na ang kapalaran mo. Kaya ang tanong, makita pa kaya nila si Pastor? Yan ang subaybayan natin sa mga susunod na kabanata. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.